Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati siya ni Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa balcony. Hello, yung mga nasa labas, marami pa rin po ba? Magandang umaga sa lahat ng nasa orchestra. Marami pa rin. Dito din, meron akong kapitbahay pa rin dito. Magandang umaga sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ika-anim na Misa de Gallo. Naka-anim na po ba? Sinong naka-anim na? Taas nga ang kamay. Thank you. Dito, anim na ba? Anim. Anim? Nakalima. Taas ang kamay na nakalima. Okay. 4. 3. 2. 1. Patapos na po, ha? Mahigit kalahati na po, pero sige na, habol. Habol. Yung naka-anim ba? Anim talaga? O nilipat lang dito yung kama? Marami pipikit-pikit na, ano po? Simulan ko na ang ating pagninilay sa isang kwento. Ang aking kwento sa umagang ito ay tungkol sa isang mangingisda na ang pangalan ay Mateo. Sa isang maliit na baryo kung saan pangingisda ang kinabubuhay ng lahat ng tao,
mayroong isang matandang mangingisda na ang pangalan ay Mateo. Kilala si Mateo hindi sa kanyang magagandang huli, kundi sa kanyang swerte dahil sa kanyang lucky coin o maswerteng barya na laging nasa kanyang bulsa tuwing siya ay papalaot. Minana pa ni Mateo ang maswerteng barya sa kanyang lolo na nagsabi na yon ang magbibigay at magdadala sa kanilang pamilya ng swerte. Ano po pangalan noong matandang mangingisda? May papikit-pikit na ako dito no? Ano ang meron si Mateo? Ayan. Sino nagbigay ng lucky coin? Ayan, gising-gising pa, no? Isang gabi, pumalaot si Mateo at hinagis niya ang kanyang lambat sa laot. Ngunit makalipas ang ilang oras, wala siyang nahuli. Nagsiuwian na ang lahat ng mga mangingisdang kasabay ni Mateo sapagkat noong buong gabing iyon, walang nahuli ang mga mangingisda. Magagaling na yan, ha? Kinabubuhay na nila ang pangingisda, pero nung gabing yon, wala silang nahuli. Kaya nagsiuwian na lang ang mga mangingisda. Samantala, si Mateo, nakita na hinihimas-himas ang kanyang maswerteng barya habang nag-iintay, habang nagtsatsaga na makahuli ng isda. Nang magliliwanag na, biglang may pumasok na malaking isda sa kanyang lambat. Isang malaking tuna. Yun yung pinakamalaking tuna na nahuli sa kanilang baryo. Kaya naman, manghang-mangha ang mga tao at inggit na inggit kay Mateo dahil sa kanyang tinamong swerte. Inggit ang lahat dahil sa tinatagong maswerteng barya. Dahil kumalat ang balita tungkol sa malaking huli, pinagplanuhan na agawin kay Mateo ang maswerteng barya. Habang siya'y natutulog, pinasok ng isang mangangalakal ang kanyang silid at kinuha ang barya. Pakitingnan nga yung katabi, kung tulog. Hindi naman ikaw si Mateo, di ba? Habang tulog si Mateo, kinuhang kanyang barya. Kinaumagahan, hinanap ni Mateo ang kanyang barya at hindi niya makita. Halos halughugin na niya ang buong bahay at hindi pa rin niya makita. Alalang-alala si Mateo dahil siya'y papalaot noong gabing yon. At sa unang pagkakataon, papalaot siyang hindi niya dala ang kanyang maswerteng barya. Habang nasa laot ang lahat ng mga mangingisda, sumabay mangisda ang isang mangangalakal. Habang nasa bangka at hinagis ang lambat, hinimas niya ng hinimas ang barya, gaya ng nakita niya kay Mateo. Pero buong gabi, wala siyang naging huli. Hinimas pa niya ng hinimas, pero wala siyang nahuli. Sa halip na tumuon sa pangingisda, nakatuon siya magdamag sa barya. Samantala, sa kabilang bangka, nakita nila si Mateo, hinihila ang kanyang lambat, punong-puno ng isda. Hanggang makarating ito sa pangpang. Nakita ng mga ngalakal na kumuha ng barya at sinundan si Mateo. Nang makaharap ng mga ngalakal si Mateo sa pampang, hinagis niya ang maswerteng barya sa harapan ni Mateo at sinumbatan. Anong espiritu ang sumasapi sa iyo at nakakahuli ka ng maraming isda? Nasa akin ang iyong barya, ngunit wala ako
nahuli ni isa. Sinagot siya ni Mateo, walang maswerteng barya. Ang swerte ay gawa ng pagkakataon. Ang pagpapala ay mula sa Diyos na pinagsumikapan ng tao. Hindi ako maswerte. Pinagpala ako dahil pinagsumikapan kong makahuli. Kung gayon, ano itong barya? Tanong ng mga ngalakal. Sabi ni Mateo, hinihimas-himas ko yan para hindi ako mainip. Turo ng aking lolo, kapag naiinip na ako, kapag sumusuko na ako, himasin ko lang ang barya para may gawin ako habang nag-iintay. Tinanong ni Mateo ang mga ngalakal, saan ka ba nakatutok? Sa barya o sa pangingisda? At napahiyang umalis ang mga ngalakal. Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ng kwento ng pagdalaw ni Maria sa pinsang si Elizabeth. Itong tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Nakikita natin sa ating harapan ang imahe ng mahal na Birheng Maria na dinadalaw ang kanyang pinsang si Elizabeth. Yan ang narinig nating kwento sa ebanghelyo. At tinuturo sa atin ang pinagkaiba ng swerte sa pagpapala. Sabihin nyo nga po, swerte. Pagpapala. Sinong gustong swertehin ngayon? Taas nga ang kamay. Ako gusto ko, no? Ang daming raffle ngayon, di ba? Christmas party, ayaw nyo ba? Oh, sinong gustong swertehin? Taas ang kamay. Oh, yung mga ayaw, bahala kayo ha. Oh, sinong gustong pagpalain? Taas ang kamay. Oh, tingnan natin kung ano ang meron ka, swerte o pagpapala. Narinig natin na ipinakilala ni Elizabeth ang kanyang pinsan na si Maria bilang isang babae na bukod na pinagpala sa lahat. Ang sabi ni Elizabeth, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinalang o dinadalang anak. Ito yung pagpapakilala sa atin kay Maria, isang babaeng bukod na pinagpala sa lahat. Sapagkat nang batiin niya si Elizabeth, naggagalaw ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang pinsan na siya namang napuspos ng Espiritu Santo. Ano bang meron itong si Maria para maghatid siya ng kakaibang galak sa kanyang pinsan at sa anak nitong nasa sinapupunan? Kung babalikan natin ang kwento, si Maria isang araw binisita ng anghel. Anong pangalan ng anghel? At inilahad ng anghel Gabriel kay Maria ang plano ng Diyos. Bagamat may tanong, bagamat nagugulumihanan, bagamat nag-aalala, tinanggap ni Maria ang plano ng Diyos. Sinunod ni Maria ang Diyos at hinayaang maging ina ng anak ng Diyos. Kaya naman, noong panahong binisita ni Maria si Elizabeth, dala niya sa kanyang sinapupunan ang Diyos. Dala sa sinapupunan. Ito ang taglay ni Maria. Taglay niya ang Diyos. Kung kaya't nasabi ni Elizabeth na bukod siyang pinagpala sa babaeng lahat. Ayun. Yun ang ibig sabihin ng pagiging mapalad. Ang taglayin ang Diyos. Dalhin ang Diyos sa ating buhay. Minsan, napagpaparehas natin
ang pagpapala sa swerte. Magkaiba po ito. Dahil ang pagpapala sa Ingles ay blessed. Samantala ang swerte ay luck. Kung titignan natin sa diksyonaryo, magkaiba rin ang kanilang kahulugan. Sa diksyonaryo, ang ibig sabihin ng luck o swerte ay success or failure apparently brought by chance. Dala ng pagkakataon rather than through one's own action. Malinaw. Sinasabi ang swerte ay dala ng pagkakataon at hindi gawa ng isang pagkilos. Halimbawa, nanalo ka sa loto. Anong tawag sa'yo? Maswerte. Oo, ikaw ang tumaya, pero hindi galing sa'yo ang pagkilos. Galing sa pagkakataon. Dahil hindi lahat ng tumaya, nanalo. Hindi lahat ng tumaya, sinuwerte. Kaya yung mga pumipila po dyan sa loto, nag-iintay ka lang ng swerte. Samantala, ang pagpapala sa Ingles ay blessed. Ibig sabihin, to make holy. Gawing banal. Malinaw na ang pagiging mapalad ay pagiging banal. Para maging banal, dapat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ayun, malinaw na ang pagpapakilala sa atin ni Elizabeth tungkol kay Maria, siya ay pinagpala dahil ginawa niyang banal ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunod at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Marami sa atin, mas naghahanap ng swerte o umaasa sa swerte dahil pakiramdam natin ito ang magpapakumpleto ng ating buhay. Kaya nga, pila-pila tayo sa loto, hindi ba? Yung iba nagpapahula pa para lang swertehin. Alam niyo po ako, nung na-assign sa Quiapo, yung tabi ng kwarto ko, sa loob ng halos 5 taon, sa ginawa ng Diyos tuwing Biyernes, lagi akong nagigising ng 4:00 ng madaling araw. Sapagkat sa labas ng kwarto ko, may sumisigaw ng pampaswerte! Pampaswerte! Nakaalis na ako sa Quiapo, andun pa din siya. Sabi ko, ba't di niya kaya bilhin yung tinda niya? Para swertehin siya at makaalis na siya doon. No? Hindi niya nagigising yung pare. No? Umaasa tayo doon eh. No? Yung naglalagay tayo ng imahe o estatwa ng isang gininto ang matabang lalaki. No? Naglalagay tayo ng palaka na may kagat-kagat na barya. At sinong tinatabi natin sa imahe ng Santo Niño? Ang pusang kaway ng kaway. Bakit? Kasi gusto natin swertehin. O wag na tayong lumayo. Ngayong darating na medianoche, anong laman ng inyong hapag? Anong ihahanda ninyo? Hindi ba bilog-bilog na prutas? Di bali nang walang handa, basta may prutas na bilog. Bakit? Para swertehin. Alam nyo, may sasabihin po ako sa inyo. Ang maswerte doon, yung pinagbilhan ninyo. Pinakyaw nyo eh. Kinumpleto nyo lahat ng bilog. Abay, sila yung swerte. Wala sa ganon. Huwag nyong iasa sa pagkakataon ang ganda o kumpleto ng inyong buhay. Tingnan natin ang mahal na Birheng Maria. Hindi siya maswerte, hindi maswerte ang kanyang buhay, pero nakapaghatid siya ng galap. Hindi marangya ang kanyang buhay. Kung tutuusin, puro hirap, puro pasakit at sakit ang kanyang dinanas. Hindi ba sa huli, pinatay pa ang kanyang anak? Anong maswerte doon? Pero bakit
nakapaghatid ng galak ang mahal na birhen dahil ginawa niyang banal ang kanyang sarili. Kung kaya't hindi swerte ang kanyang natamo, kundi pagpapala. Mga kapatid, ito ang kailangan natin sa ating buhay. Hindi pagiging maswerte, kundi pagiging mapalad. Dahil ang pagiging maswerte, material, ang kaya nitong ibigay. Kaya kapag nawala na ang material, wala na yung swerte. Pero ang pagiging mapalad, biyaya ng Diyos ang tinatanggap. Kaya wala itong katapusan at ang hatid sa tao ay galak. Ngayong darating na Pasko, sa halip na swerte ang hilingin, biyaya ang hingin. Imbis na swerte. No? Kaya tayo umuuwi ng luhaan pag Christmas party kasi gusto mo swertehin. Oh, iyaan mo na yon. Oh, just be happy. Laro lang yon. No? Yung marami, mga empleyado, pag hindi nabunot, akala mo, no, nalugi. No? Malungkot ang Christmas party kasi hindi nabunot. Sa halip na swerte, biyaya ang iyong hilingin. Sa halip na gustuhin maging maswerte, hangarin maging mapalad. Dahil wala tayong kontrol sa swerte. Pero sa pagiging mapalad, meron. Kung tutuparin natin ang kagustuhan ng Diyos at gagawin nating banal ang ating mga sarili. Amen? Amen.